Attorney Rowena Guanzon. Sinupalpal ang pahayag ng Administrasyong Marcos. Kaugnay sa sinasabi ng spokesperson ng palasyo na si Claire Castro, hinggil sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na isang pag-atake sa administrasyon ang mga impeachment complaint laban sa presidente, pati na rin anya sa ekonomiya ng bansa. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So, hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Sa isang video ni Guanzon sa kanyang Facebook account, sinupalpal niya ang administrasyon ni Marcos sa pahayag na hindi nababahala ang administrasyon sa inihahing impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon kay Guanzon, na ang impeachment ni Pangulong Marcos ay isa lang planted. Para lang daw di umano ay hindi makausad ang totoong impeachment complaint laban sa Pangulo. Dahil bawal sa batas ang magsampa ng higit sa isang kaso sa loob ng isang taon laban sa mga impeachable officer ng gobyerno. Sabi ni Auntie Claire, hindi daw nababahala si BBM sa kanya impeachment. Abay, syempre, hindi ka mabahala kasi planted naman yun. Mga abogado nyo yun. Yung abogado na yun, ang galing mag-English ha. Abogado yun ni First Lady Lisa Marcos sa kanyang kaso noon kay Glenn Chong. So, booking na. Para hindi na makapile yung makabayan ng tunay at substantial na impeachment complaint. Kasi, mga kababayan, once a year lang pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Kaya inunahan na nila, tinektikal nila. Pag ganyan, dapat hindi tanggapin niya ng House of Reps, di ba? Ano yun gagawin mo dyan, Sandro? Tatay mo na ang ini-impeach. Planted yun naman yan, kaya hindi nga kayo nababahala. Budol na naman kayo. Budol. At Malacanang, dedma sa mga pahayag ng batang kongresista na si Congressman Leandro Leviste, representatives ng 1st District ng Batangas. Tila ayaw patulan at pansinin ng palasyo ang pahayag ni Leviste na ang Pilipinas ay nasa ilalim na ng de facto martial law. Na ang ibig sabihin ng batang kongresista na hindi man deklaradong martial law ay nararamdaman daw di umano dahil sa mga panggigipit ng pamahalaang Marcos sa mga oposisyon. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Kaagad namang kinontra ng tagapagsalita ng palasyo ang pahayag ng batang kongresista. Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Yun lang. Mismong mga taga-media, kayo po na miyembro ng MPC ay makakaramdam kung totoo po ba ang kanyang mga sinasabi. May punto din ang batang kongresista na ito. Kapansin-pansin talaga sa takbo ng politika sa ating bansa na kapag kumontra ka at naging kritiko ka ng Administrasyong Marcos, sigurado nandyan na ang ombudsman at ang kongreso. Hahanapan at hahanapan kanila ng butas para lang mapatahimik ka. At kapag nagpatuloy ka pa, patong-patong na kaso ang isasampa sa'yo. Kaya pinipili na lang ng ibang politiko na manahimik kaysa makasuhan sila at hanapan ng butas. Kung natatandaan natin yung isa pang batang kongresista na si Barzaga, ginawan talaga nila ng paraan para makasuhan at masuspende. At ngayon heto naman si Leviste, ang target ng ombudsman. Ayon pa kay Leviste, maraming mga batas ang inaprubahan ng walang debate sa Kamara. At ang mga bilyon-bilyong mga pangbayad sa mga troll farm at mga bayarang media. Mapabango lang ang pamahalaan at may lihis ang mga usapin kapag sangkot ang gobyerno sa katiwalian. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.